Isa tayo. Turn your Bible. Opening verse natin ay Matthew chapters 3, verses 16 and 17. Ano sabi niyan? And Jesus, when he was baptized, went up straightly way out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon. Tama ba? Hanggang upon lang. Verse 17, and lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am blessed. Tayo pumikit pamanalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po sa blessing, lalo espiritual ng mga bagay at physical. Lagi niyo po kami binibigyan ng guide, binibigyan ng kalakasan, at binibigyan ng kung ano ang dapat naming tahakin, Panginoon. Ito sa aming sermon, tungkol po ito sa Trinity. Bigyan yung talino ang bawat isa po sa amin upang aming mag-grasp ang katotohanan na marinig po namin ngayong umaga. Ito po ang panalangin sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang title ng mensahe, The Glory of Trinity. Yan. Trinity, foundational Christian doctrine. There is one God who eternally exists as three distinct, co-equal, and co-eternal Father, Son, and Holy Spirit. Ito po yung isa sa pinapundasyon ng Kristiyano na ang Diyos ay mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Ang ating outline ay tatlo rin, tapos application na. Number 1, why we need to study doctrine of Trinity. Bakit dapat pag-aralan natin yan? Number 2, what will happen if you reject Trinity? Anong mangyayari pag pinaliwala mo yung Trinity, hindi mo pinapaniwalaan? At number 3, what blessing if we embrace doctrine of Trinity? Ano yung blessing? Ano yung pagpapala? Pagka niyakap mo ang doktrina ng Trinidad. Tuloy-tuloy tayo. Balikan natin yung opening verse. Dito natin na tatahakin yung ating sermon. Balikan natin. Kasi dito sa bago verse 17 and 16, pumunta si Jesus Christ kay John the Baptist para magbautismo. Siya ay bautismuhan. Tinanggihan ni ni John the Baptist. Sabi niya, dapat ako ang bautismuhan mo. Pero sabi ni Kristo, para matupad yung righteousness. Kaya, ito yung sinasabi sa 16, pagkatapos ng bautismo, and Jesus, whom he was baptized, yung word na baptized ay past tense, went up straightway out of water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon. Tama ba yung Kung hindi, wala pang karugtong nun? Ha? Lightning. Saan ba yun? Tingnan natin. Tama. Kala ko mali ako. Parang Tapos dito sinabi, and lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am blessed. Ito yung minamahal kong anak. Sabi ng Diyos kay
doon sa mga pagsalita ng Diyos, ano? Na siya ay naliligayahan kay Kristo. Ngayon, sa ating una, why we need to study doctrine of Trinity? Kasi foundational yan eh. Sa Greek word, yung word foundation, hypostasis. Ayan. Hypostasis. Ayan ang ano yan ha. Hypostasis. Ayan. Ibig sabihin yan, standing beneath. Yan sa Greek word to ha. Foundation. Pinakamahalaga sa isang bahay, sa isang building, foundation. Pinakamahalaga sa tao, para siya yung matibay sa kanyang pagkatao, foundation. Ito importante dito. Ha? Kahit sa pag-aaral, kailangan meron kang foundation. Pag wala kang pundasyon, hindi ka matibay. Ito napaka-importante. Itong doctrine of Trinity, ito yung pundasyon ng Kristyanismo. Ha? Ito yung pundasyon ng mga Kristiyano. Ano pa sinabi dyan? There is one God who eternally exists as three distinct, co-equal, and co-eternal, Father, Son, and Holy Spirit. Nagkakaroon kami ng patatalo minsan ng kapatid ko. Siguro mga si Sito. Mas mataas yung Father. Kasi sabi doon siya yung makapangyarihan. Pag binaba mo isa doon, ang lumalabas doon, hindi pwede yung Trinidad. Ang Trinidad ay kapangyarihan nila ay pantay-pantay, ang kanilang substance ay pantay-pantay, ang kanilang pagka-Diyos ay pantay-pantay. Tingnan nyo, function ng ano. Yung Father, source of creation, Genesis 1:1. Ano sinabi dyan? In the beginning, God created the heaven and the earth. Yung Father, sa yung source of creation. Di ba? Son, ano sabi niya Son? Son, the word of God become human through His life, and His death and resurrection. He is the Savior who reconciled of humanity with God. Pansinin nyo, Matthew 1:23, ano sabi diyan? Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Tingnan nyo, no? Tinatalakay natin ang mga function ng tatlo. Holy Spirit. Ano ba yung Holy Spirit na yan? The active presence of God in the Word, in the lives of believers. Tingnan nyo, 16, verse 16 ng 14 ng John, tsaka 26. Ito yung trabaho. Ito yung function ng Holy Spirit. Sabi sa 16, si Kristo ang nagsasalita, kausap niya rito yung mga disciple. And I will pray the Father, and He shall give in you another Comforter, that He may abide with you forever. Pansinin niyo papanalangin ko na ibigay, isend ang Comforter. Yung Comforter na yan, equivalent to Holy Spirit, andyan niya sa inyong mga sarili kung tinanggap niyo si Kristo. Tingnan natin yung verse 26. But the Comforter, sabi ito, in-explain niya yung Comforter sa 26 ng chapter 14 ng John. Which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach all things to you. He shall teach all things, to your remembrance whatsoever I have said unto you. Yan, pansinin nyo rito.
Ngayon, isa sa function nga ng ano rito, kasi nabi dito sa verse 16, sa last instance, sabi niya, comforted that He may abide with you forever. Andyan sa inyo magpakailanman. Ano sinabi sa 1 Corinthians 6:19? Tingnan natin yung ano nito, parallel. Di ba? Sabi ni rito sa Corinto, si Pablo, what? Ano? Know ye not that your body is the temple of Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own. Ang Kristiyano, binili na ni Kristo yan. Yung katawan ng tao. Ano binili niya? Hindi pera. Yung kanyang sariling dugo, buhay niya ang binili. Di ba? Ngayon, ang tanong dito sa pangalawa nating pangalawang point natin. What will happen if you reject Trinity? Yan. Yan ang rito. Alam nyo, no, yung Trinidad, ayaw ng Hidyo yan. Gusto nila Father. Kasi si Kristo magpapakilala pa lang. Hindi ni-recognize ng mga Hudyo si Kristo bilang Diyos. Tingnan nyo. Verse John chapter 8:24. Ito yung nagre-reject sa Trinidad. Anong sabi rito ng ni Kristo? Asa na yun? 24. I said therefore unto you, that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, you shall die in your sins. Yan. Chapter 8:24 ng John. Yan ang dyan, Kasi ninyo, ito yung mangyayari. Lahat na hindi ni-recognize si Kristong Diyos, you shall die in your sins. Yan. Alam nyo, yung itong problema ng Trinidad, echo na lang sa atin to. Nung panahon ng Middle Age, nag-aaway yung mga nagbabible. Nang pumasok si Arius, ang pangalan niya ay, ay Arianism. 4th century. The crisis of Arianism. Ang kalaban niya rito, marami siyang kalaban. Ayan, Tertullian, si Athanasius, Alexandria. Ito yung argument nila. Itong Arianism. Jesus was unexalted. Ano lang siya pinromote lang yan si Kristo. Created being. Nilikha lang ng yan, ng Father. Meaning, He did not share the same divine essence. Yan ang dyan, totoo dyan. Ngayon, sa pag-aaway nila, nahati yun. Parang yan pro Duterte, tsaka kontra Duterte. Parang ganyan, para maintindihan nyo yan. Ngayon, ginawa ni Constantine the Great. Kasi si Constantine the Great, naniniwala na sa Kristyanismo. Doon nag-ending yung mga emperor. Diba? Nung dumating si Constantine, biglang naniwala siya sa pero hindi yun. Dalawa kasing naniniwala Merong niwala kay Kristo pero hindi saved. Merong naniniwala kay Kristo saved. Diba? Ngayon. Ang ginawa ni Constantine sa 325 AD, merong kinumbin niya yung mga magagaling. Nagkaroon ng assembly, magkaroon ng malaking meeting. Sige, ladlad nyo yung mga doktrina nyo dyan. Yan, na yun. Yun na nga yung Arianism, nakikipag-away. Ngayon, tandaan nyo ito.
Ang Arianism ngayon, mga Unitarianism. Ayaw niya ng Trinidad. Again, na Mormon, Saksi ni Jehovah, itong Iglesia ni Cristo, hindi na sila tunutuligsa. Titingnan natin yung history. Pinulot nila yung Arianism. Ha? Si Cristo, dakila, pero hindi siya Diyos. Yan ang ano dyan. Kaya ito, pakinggan nyo itong ano na to. Ha? Pakinggan nyo itong misahe na to kasi pag talikod natin dito, bigla kayo, sige nga, hindi naman totoong may Trinidad. Paano yan? Di ba? Unang pax dati na ano rito. Ang tawag dito ay homoousion. Greek word yun. Ha? Homoousion. Ano ba ibig sabihin yan? Ha? Tapos versus homoiousion. Yun ang ano rito. Ngayon, tingnan natin yung, ito ang ano natin ha, ito yung ating, tinatawag na, ito yung right na siyon-siyon yan. Homoousion, pero hindi ko alam kung ito yung pronunciation. Homo, H-O-M-O, O-U-S-I-O-N. Ito yung right. Ang kalaban naman niya ay homo, H-O-M-O-I-O-sion. Itong homoousion, ang Greek ko niyan, pag inano natin sa etymology, ito yung two Greek roots na word. Homos means same. Homos means same. Pareho. Yung ousia, meaning being or essence. Ibig sabihin, balikan ko ulit. Again, there is one God who eternally exists, nabubuhay, nandyan, as three distinct person, co-equal and co-eternal. Sino sila? The Father, the Son, and Holy Spirit. Nagkakagulo yan sila. Kahit na mga Kristiyano, 520 yata ng Galasa. Tingnan natin. Natatandaan ko ba yan? Mga Kristiyano na ito, nagkakagulo-gulo sila. Galatian. May chapter 5 ang Galatian? Meron. 20. Ayan. Ito yung mga nangyayari sa kanila. Hari-hari, idolatry, witchcraft, hatred, variance, mga ganyan. Iligano sila dyan. Wrath, strife. Kasi, nagkakaroon sila ng debate. Yan ang ano dyan. Tinangan natin sa 2 Peter 2:1. 2 Peter. Yan. 2 Peter. Uy, nawala. Lumapas naman ako. 2:1. Sabi do, but there were false prophets also among you, even as there shall be false teachers among you, who privately and bring in damnable heresies. Ang tawag dyan, heresies. Even denying the Lord that bought them and bring upon themselves swift destruction. Yang heresy na yan yung mapapahamak sa kaluluwa pag tinanggap niya yung ano na yun. Balitang yun. Di ba? Marami dapat tayong tatakay pero putulin na din dyan Homo sa chapter 4 ng rito. Words, ibig sabihin ng homo, meaning same. Si Kristo ay the same of God, the Father and the Son. Tingnan natin kwento rito sa chapter 4 ng Mateo. Yan. Matthew chapter 4. Ang sabi diyan, nang maggutom na si Kristo, dahil sa nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Mapapansin natin sa verse 2, siya ay nagutom. May 40 days, 40 nights. Siguro kung hindi kayo pakainin ng dalawang tanghalian lang magreklamo na kayo. Ito 40 days, 40 nights Walang kain-kain. Walang inom-inom. Di ba? Sa verse 3, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command
these stones be made bread. Sabi ni Satanas, alam ko gutom ka na. Ha? Walang bakery dito sa sa tinatawag na sa jungle o ano ba yan, kabatuhan ba yan? Maraming bato dyan, gawin mo tinapay. Kayang-kaya mo yan. Di ba? If be the sons of God. Noon hanggang ngayon, anak ka ng Diyos. Pasinin nyo to si ano pa nga ito? Si Satanas. Inamin niya ng Son of God si Kristo. Ano sabi ni Kristo dyan? Ha? Sinabi ni Kristo dyan sa chapter 4 ng Mateo, sabi dyan, it is written, man shall not live by bread alone. Di ba? Yun ang ano niya rito. Dinala naman siya sa pinnacle of the temple. Sa verse 5 yata yan. Siya pinandala. Tatlong tuksong ginawa rito kay Kristo Di ba? Nung ando nakita niya na yung sa verse 6 sabi rito, and said unto him, if thou be the Son of God, ikaw ay anak ka ng Diyos. Cast thyself down, for it is written, he shall give his angel charge concerning thee, and their hands they shall bear thee up, lest any man, anytime thou dost thy foot against a stone. Sige, magpatihulog ka. Alam niyo ba ang gustong mangyari ng ni Satanas doon? Kasi templo yun Ang templo kasi maraming tao sa baba. Pagka dinaraan mo to, binasa mo, pinag-aralan mo to, parang sinabi ni Satanas, pag nakita ka ng mga tao na tumalong ka dyan, hindi ka naman matitisod, hindi ka naman napilay, at ang ganda mo, para ka nagparachute na lang. Kasi may anghel Maraming bibilib na sa'yo. Hindi ka na mahirapan na pupunta ka pa ng Kalbari, bugbog sirado ka, samantalang ito napakadali. Di ba? Pasinin nyo. Ganito lang ito niya, pero i-dramatize mo, ganun ang mangyayari. Ano sabi ni Kristo dito? Jesus said unto him, verse 7, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Pasinin yung word na Lord, referring to Christ. Inaamin ni Kristo rito, siya ay Lord Diyos. Sa verse 7, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Isa may kadibati nga akong Iglesia ni Kristo. Sabi niya, wala kang makikita na inamin ni Kristo na si Diyos. Siya mismo nagsalita. Dito ko dinala. I-explain mo na sa kanya yung Lord, L-O-R-D, L capital, tapos puro na small letter. Kay Kristo yun. Yun ang doon. Ayan inamin ni Kristo, siya Diyos Di ba? Yun ang dyan. Ang gusto kong matukoy dito, si Kristo Diyos. Kaya, lalabas dito na, bakit isa lang ang Diyos, tapos tatlo sila? Persona lang yung tatlo. Para bang ganito, para hindi kayo malito. Ang Diyos kasi, kumuha kayo ng papel. Tiklopin mo ng tatlo. Ilang papel? Isa. Ilang tiklop? Tatlo. Ganun yung Diyos. Di ba? Ibababa lang natin sa ilustrasyon. Di ba? Tingnan nyo. Sabi sa verse 9. And he said unto him, all these things which I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Di ba? Pumunta sa siya. Pinakita niya yung glory ng world. Napakaganda ng world. Lalo yung mga tao dyan. Kasi ang purpose talaga ni Kristo dyan, ma-save yung mga tao. Di ba? Para sinabi ni rito, pwede naman ma-save yan sa madaling paraan. Hindi ka nadadaan doon sa bugbog-sirado ka pa. Kutsa-kutsain ka pa. Basta sa pangatlo, sabi niya, if you worship me. Yun mo, sabi nga ni, sabi, ang kapal ng mukha ni Satanas. Nilikha lang siya. Mo, ikaw lumuhod, hindi ako luluhod sa'yo. Ganon ang sistema nun. Ang tanong dun alam ba ni Satanas na makapangyarihan yung Diyos? Alam. Kaya lang, baliw na sa kanyang pangarap.
Ang tao kasing sarado na dahil sa kanyang purpose, kahit masama o mabuti, baliw na siya sa kanyang sarili. Wala na siyang pakialam kung sino yung kaharap niya. Oh. Ano sabi sa rito? Sa verse 10. Oh, inulit na naman ni Kristo. Diyos siya, oh. And said Jesus unto him, referring to Satan, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God. Tama mo yung Lord dito referring to Christ. Thy God, sarili. Ako yung Panginoon mong Diyos. Oh. And him only shall thou serve. Ang linaw niyan. Di ba? Dito pa lang, padalo ka na eh. Di ba? Kung makikipag-ano ka. Pag hindi niya paniwalaan ito, sino man magiging nyo, huwag niya na kayong bahala na siya. Kasi sinabi niya dito delikado eh. Pansinin natin. Tingnan niyo, baka malimutan yung John chapter 8:24 yata yun. Binasa ko ba kanina? Ginasa ko na yata eh. Di ba? Tingnan mo. Nag-warning si Kristo. Binasa ko na sa kanina to ulitin ko. Nag-warning si Kristo, if you will not believe His identity as God, ito mangyayari. 24. I say therefore unto you that you believe that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, you shall die in your sin. Ayan. Yan ang dyan, nakakatakot dyan. Ngayon, ito yung punto na dapat nating namnamin. Di ba? Ano pa? Tingnan natin yung word bigatin. Ano ba ibig sabihin ng bigatin? Ha? The word bigatin, only begotten son, sa Greek word yan ay homogenes. Homo means only. Ha? Yan, yung dyan, bigatin genes. Ibig sabihin, si Kristo ay bugtong na anak. Wala nang iba. Bagamat yung mga believers, anak din ng Diyos yan, pero yan ay adopted. Hindi yan bigatin. Adopted sons. Ha? Anak ka ng Diyos. Lasinggo ka. Babaero ka. Anak pa rin siya ng Diyos. Kasi hindi siya bigatin. Siya ay tinatawag na adoption. Ha? Malinaw ba sa inyo? Tingnan nyo. Sa Psalms 2:7. Sabi dyan, Psalms 2:7. Sabi ng Diyos dyan, salita ng Diyos, I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son. Today have I begotten thee. Di ba? Ang rito, kasi nagkasundo sila rito sa mga Bible scholar Ito ay patungkol ito sa coronation ng hari. Paano yung coronation na yan? Di ba yung mga nanonood ba kayo ng balita sa Amerika? Pagka parang coronation ba tawag yan? Pag nanalo na yung presidente, bago siya mag-assume, meron silang parang piyesta. Ha? Iko-coronation yung yung kanilang pinuno. Ito yun. Oh, anointed, ibig sabihin. Ha? Yan ang dyan. Ngayon, para ma-clear natin to, babasahin natin yung sinabi ni pangalan to ni St. Peter, Acts chapter 13:33. Ano sabi niya? God had fulfilled the same unto us, their children, and he that raised up Jesus again, as is written in the second Psalms. Ano ba yung second Psalm na yan? Binasa natin kanina, Psalms 2:7. Thou art my son, this day have I begotten thee.
Pansinin nyo. Di ba? Ito ba, alam nyo to, itong mensahe na to? Nangangamuti ako dito. Kasi ang hirap mahirap yung ano. Ngayon, nawala pala. Ayan, tuloy tayo. Yung word begotten sa Psalms 2:7, ang sinabi yan, today, this day I begotten thee. Iniko sa Acts chapter 13:33. Si ano rito nagsasabi? Si St. Peter, have God fulfilled the same unto us, their children, in that He had raised up Jesus again. It is written in the second Psalms, Thou art my son, this day have I begotten thee. Yan. Balikan natin yung begotten. Homo means genis. Only. Begotten means genis. Homogenis. Homo only. Si Kristo lang yung kaisa-isa, bugtong ng anak ng Diyos. Diba? Pansinin niyo yung John chapter 1 and 2. John chapter 1 and 2 hanggang 3. Diba? John chapter 1 to 3. Parang ganyan. Pansinin niyo. In the beginning was the Word. Capital letter yung Word referring to Christ. And the Word was with God. Ibig sabihin si Kristo andun na sa Diyos. Nakadikit sa Diyos. The same was in the beginning with God. All things, papansin niyo pagdating sa sa verse 3, kung ano ginawa ng Father, gawa niya kasi andun siya sa Father. All things were made by Him, referring to Christ, and without Him was not anything made than made. Pansinin niyo. Si Kristo, kasing substance, the same. Ibig sabihin ng rito. Yung homosion. The same, tapos yung wise, essence, being. Kung ano ang nasa Father, the same as in Jesus Christ. Kaya dito, pagka binasa mo yung church history, itinabuhi nila si Arianism. Kasi, kumbaga sa ngayon yan, kinundem. Fake news ka. May mga parang social media doon, fake news, layas. Kinundem. Di ba? Ang problema sa condemnation, hindi naman yung yung mga followers hindi na ba? Alam nyo dito, miski sabi mo dyan sa mga Unitarian na yan, Iglesia ni Cristo, yang Jehovah, kulto kayo. Hindi maniniwala sa iyo yan. Bakit? Nakatanim na sa puso nila yung may fake news Sino yung DDS? Fake news pinapaniwalaan? Ganun yan. Tuloy tayo. Ngayon, puntahan natin yung John 3:16, yung tinatawag na begotten. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano sabi diyan? That whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Di ba? Yung word begotten o beget, ginamit din ito, basahin natin, back to chapter 1 ng Mateo. From chapter 2 hanggang 16, pero babasahin lang natin ay verse 2 lang. Pansinin nyo, Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas, and his brethren. Tuloy-tuloy yan, puro yung word begat hanggang sa chapter verses 16 ng Matthew chapter 1. Ibig sabihin, the word begat, ito mga taong to, the same class of being ang na-produce sa mga tao para sa akin. Sinong nanggaling sa akin? Si Ayan, saka si Sheila.
Hindi pa pwede kagaya ni Kibuloy. Naging ano siya? Naging Diyos. Galing lang sa tao. Ibig sabihin, nung banggitin ng Diyos sa Psalm chapter 2 verse 7, nanggaling sa Ama yun. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na, si Kristo, ano yan eh? Hindi naman totoong Diyos yan eh. Oh. Di ba? O, tingnan nyo. Itong ano nito, yung theology ng naging karoon na bigat ni Jesus Christ, ito ay eternally generated from the Father. Ibig sabihin, galing talaga sa sinapupunan ng yon. Hindi pwedeng manganak yung Diyos ng tao. Kailangan Diyos din yung ipuproduce niya. Kagaya na binasa natin, Abraham bigat Isaac. Isaac bigat Jacob. And Jacob bigat Judas and his brethren. Hindi ba pwede siyang nalalabas sa kanya Diyos? Pagdating kaya bakit niya si Maria Diyos ni Kristo? Kaya nga tinawag nga yun eh. Sinasabi na seed of a woman. Si Jesus Christ, seed of a woman. Ang seed dito ay sa lalaki lang. Pansinin nyo, balikan natin, Abraham bigat Isaac. Nanggaling sa seed. Yun ang dyan. Nakuha nyo? Kaya, si Kristo never created. He is begotten, not made. Di ba? Pansinin nyo yan, Sa application natin, medyo maiksi, pero mabuksisi. Alam niyo yung word na ontology. Yan ko itong ontology na to eh. Gusto ko rin yung philosophy. Ang ontology kasi is the philosophical study of being, existing, and reality. Pag nag-aaral ka ng ontology, ano ba ibig sabihin ng philosophy? Ito yung philosophy. Philosophy is the systematic, rational study of fundamental questions about existence, knowledge, values, reason, mind, and language. Ibig sabihin ng philosophy, love of wisdom, philosophia sa Greek word. Tingnan natin, Buta tayo sa, ito na yung ating, para maintindihan natin yung, yung ontology. Balikan natin yung ontology. Sa John chapter 1 hanggang 10, babasahin ko lang, pero ito example ko muna. Pagdating sa ontology, meron silang dalawang binanggit. Ito, inano ko lang to, nabasa ko lang to, pero gagamitin ng sermon. Pag sinabing concrete, ibig sabihin yan, physical things. Pag sinabing physical thing, you can touch. Mahihipo mo eh. Kasi physical, gaya ng trees, rocks, people. Pag sinabing abstract, non-physical things. Pwedeng number, emotion, ideas. Yan. Tingnan natin. Babasahin natin itong 1 to 10 ng 1 John sa pamamagitan ng concrete tsaka abstract. Babasahin natin is the philosophical study of being. Ang anuhin natin dito, yung being dito ay si Kristo. Naging being. Existence. Nag-exist si Kristo. At reality ba si Kristo? Yun ang dito eh. Pero bago natin anuhin yan, buksan natin yung John 1:12 and John 3:16. John chapter 1 verse 12. Yan. Ito, pwedeng sabihin natin sa ontology ito, abstract. Sana yan? 12. Sabi dyan, but as many receive Him, to them He gave power to become the sons of God, even to them that believe on His name. That is abstract eh. Di ba? In idea, emotion, di ba? Number. Yeah?
Yun ang ano dyan, ano? Ang sabi dyan, kung niresibo si Kristo, nakikita ba ng mga tao na niresibo si Kristo? Ha? Pag sabing abstract, ano yan eh? Parang emotion, parang idea. Di ba? Ano sabi sa 12? He gave them power to become the sons of God. Nagiging ano ka? Anak ka ng Diyos. As 3:16. Pansin ninyo. Ha? Ito yung parang idea or emotion. 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Nagkalo-halo na yung ano dyan. Mga reasoning, mga faith. That is abstract. Di ba? Ngayon sa 36, kasi sa 36, he that believe on the Son had everlasting life, and he that believe on not on the Son shall not see life, but the wrath of God abided on him. Kaya sabi niya ito, hindi po pwede na yung ebidensya, iba kasi ebidensya ng physical, iba yung ebidensya ng spiritual. Di ba? Sa spiritual kasi, makikita mo yan by means of Bible. Sabihin sa'yo na, nakita mo Diyos? Sa totoo lang, wala nakakita sa Diyos eh. Di ba? O, that is an idea. Pero bakit mo pinapaniwalaan? Meron na kasing ginawa si Kristo na dapat mong paniwalaan. Di ba? Ngayon, pag sinabi na, pag hindi ka nanampalataya kay Jesus, wrath of God ang mangyayari sa'yo. Ngayon, titingnan natin yung 1 John 1:10. Babasahin natin. Ha? Balikan ko muna, concrete. Ha? Ibig sabihin nyo na physical things can touch. Ha? Like a tree, rocks, or people. Titingnan natin itong Kristyano tsaka ano rito. Ano sinabi sa isa, abstract, non-physical things, numbers, or emotion, or idea. Tingnan nyo sinabi ni John dito. 1-10. Ha? Ano to eh? Abstract tsaka concrete ang naghalo-halo dito. That was from the beginning, which we have heard. Ha? Pasin nyo ha? Which we have seen in our eyes, which we have looked upon, in our hands have handled. Nahawakan nila eh. Ha? Sino nahawakan nila? Ha? Handle of the word of life. Si Kristo nahawakan nila. Nakasalamuhan nila. For the life was manifested and we have seen it. Hindi lang siya. Yung word na we, referring to other persons that were saved on those time. Yeah? And bear witnesses and shown to you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Oh? Verse 3, that which we have seen and heard, declare unto you. Ano yung nakita namin? Ano yung narinig namin? Ipapalitan namin sa inyo. Di ba? That you have also have fellowship with us, and try our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And those things write unto you, that your joy may be full. Verse 5, this is then the message which we have heard of Him and declare unto you, that God is light. In Him is no darkness. Pansin nyo rito, no? Bakit naniniwala ang mga Kristiyano? Napakatagal na yan. Kasi merong written record na totoo. Merong Biblia. Ang problema sa Biblia, pag binasa ng fake news yan, fake news yun. Mahagilan po dyan. Kaya delikado yung fake news, miski anong galing niya magsalita. Pag fake news yan, walang pupuntahan na maganda yan. Verse 6, if we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins. Ito ha, ano to, concrete, saka ano to ha, abstract ang halo-halo rito. Ha? And to clean us from all unrighteousness.
If we say that we have not, asa na yan? Tuloy, sin, we make him a liar, and his word is not in us. Yan. Ito yung dapat nating maano rito. Ganun kaganda, pagka-isakto yung essence mo sa Diyos. Ang Diyos ay iisa lang. Ang linaw-linaw niyan. Pero mayroong tatlong persona. Ito si John the Beloved, lahat sila ay naniniwala sa Trinidad. Kaya ang pag-aano ng Biblia ay tinatawag na philosophical and ontology. Tayo pumigit pang manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Patawarin niyo po kami sa lahat naming kasalanan. Maraming salamat sa mensahe. Panginoon, nawa maintindihan po ng makikinig na napakaganda kung ikaw maniniwala sa Trinidad. Ang title ay The Glory of Trinity. Maraming salamat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you.